Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lamang po. At sa tingin ko bagpasa hanggang ngayon ay ito pong pamumudmod ng bigas. Itong mga nakumpis na po nilang mga bigas sa isang warehouse. Dito po yata sa Bulacan yun, kung hindi ako nagkakamali. Pero baka iba. Pero well, nakikita naman po natin sa ating mga television, sa mainstream media, sa social media na ang mga bigas na nakumpiska kamakailan lamang ay ipinamamahagi po sa mga kapuspalad po nating mga kababayan dahil nga po sa pagsiret ng presyo ng bigas sa merkado ay marami po sa ating mga kababayan ang talagang sakal na kasi sinasabi nila pag nagtataas ng krudo, nagtataas ng pagkain, konting higpit pa po sa sinturon para po makaagapay. Wala na pong ihihigpit ang sinturon ng ating mga kababayan, ating pong mga Pilipino. Sagad na po at baka mapatid na ang ating mga bewang sa kahihigpit. So, well, joke lang po yun. Pero marami talaga po ang sa ngayon ay hindi kayang umagapay sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, lalo na po at patuloy pong tumataas ang presyo ng krudo sa ibang bansa. Alam niyo naman yan, pagka tumaas ang krudo, automatic yan, lahat ng produkto natin tumataas. Hindi po natin control yan. So, at nabalitaan ko po na tumaas po yata ang diesel. Hindi pala bumaba ng 50 centimos tsaka 20 centimos. Wala ring ibinaba. So, mahal pa rin ng diesel. At well, inaantay na lamang po natin itong anunsyo ng gobyerno ng Department of Agriculture kung kailan bababa ang presyo ng bigas. Dahil sabi nila itong buwan na to, itong Oktubre na to, inaasahan na bababa na ang presyo ng bigas. So, bumalik muna po tayo dito sa pamumudmod ng bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil walang gumagawa ng komento patungkol po dito. Puro positive. Well, positive naman talaga dahil namimigay ng bigas. Pero, may mga nagsasabi naman po na parang namumulitika lamang po ang ating Pangulong Bongbong Marcos at pinagtatakpan lang itong problemang ating kinakaharap ngayon sa bigas dahil may mga nagsasabi na baka hindi bumaba ng maganda o hindi bumaba ng ganun kalaki ang presyo ng bigas dahil dumadaing din po ang ating mga magsasaka. So, baka matagalan pa po bago bumaba ang presyo ng bigas. Bumili po kami ng isang kabang bigas kanina, sinuwerte po ng konti at nagkapera. Bumili po kami ng isang kaban ng bigas kahapon at wala pa pong ibinababa sa presyo ng bigas. Bumili po kami ito pong September 30. Hindi ko lang po alam kung kailan na ma-upload to, baka mga Martes o Miyerkules. Pero 2.6 ang isang kaban. So napakataas pa po talaga. Dati mga wala pang 2,000 ang isang kaban. Ngayon 2.6 pa rin po. At kapares po na sinabi ko kanina, ginagamit lamang po. May mga nagsasabi na ginagamit lamang po itong pamumudmod ng bigas ng Pangulo para malihis ng konti ang atensyon ng tao sa presyo ng bigas. Well, sabihin na natin totoo yan.
namimigay naman ng bigas, hindi ba? So, malaking bagay din po yun. Kaya lang, sana kesa 25 kilos, ginawa na sana isang kaban na rin. Di ba? Para medyo matagal-tagal lang panahon na magagamit ng isang pamilya ang isang kabang bigas. Pero 25 kilos, pwede na rin siguro yun. Mga kalahating buwan na rin po yun. Kung meron po kayong 4 na miyembro sa isang pamilya. So, nagtataka lamang po ako, isang warehouse pa lamang po yung kanilang nagagalugad. Nababanggit ko po sa aking mga vlog na napakarami pong warehouse dito sa Bulacan. Sa Bulacan pa lang po mga illegal na warehouse na pinagtataguan ng bigas ng mga smuggler na trader. Bakit hindi po panayin? Kumbaga, dalasan ng paghuli sa mga smuggler na to na sa ganon ay makita natin, makasuhan natin itong mga smuggler na to. Parang ano lang pasensya na kayo pero parang ano lang, palabas, ika nga, na porke nga ipinangako ng Pangulo na di ba nakikita natin sa mainstream media na sabi niya, kakasuhan niya yung mga trader. So, nakahuli na siya ng isa. Bakit hindi pa niya kasuhan itong trader na to? Dahil ipinamimigay niya na yung ipinamimigay na niya yung mga bigas na kanilang nakumpiska. So, dapat malaman natin kung sino itong tao na to. At dapat ito ang dapat na iniimbestigahan ng Senado. Dahil siguradong itong trader na to, na nahulihan ng bigas, ay magtuturo pa ng kanyang mga kapwa trader na kahalintulad ng ginagawa niya. So, hindi mo dapat ganun ang ating atensyon. Hindi ba kayo nagtataka na ipinamimigay lamang itong bigas na to at yung pagkakakilanlan ng tao na nahulihan ay hindi pa isinisiwalat at hindi pa kinakasuhan. So, dapat kung mamumuliti ka na lamang din po ang Pangulo, kung magpapaganda na rin lamang po ng imahe, sabihin niya sa tao kung sino itong trader na to na nahulihan ng illegal na bigas. At ito ang dapat na isinasalang sa Senado, dapat ito ang pigain nila Senator Raffy Tulfo, Senator Robin Padilla, Senator Risa Hontiveros, Senator De La Rosa Bato, yung mga maaangas sa Senado. Siguradong kilala niya yung mga kapwa niya magnanakaw o kapwa niya mandarambong sa ating mga bigas. Ang mga nagpapataas ng presyo ng bigas. Dapat yan ang imbestigahan. At yung mga mahuhuli ng mga trader na nagtatago ng bigas, nag-i-import ng illegal, yun ang ilagay natin sa NFA. Di ba? Kulang tayo sa stock ngayon. Eto na naman ng bagyo. So, kung mahuhuli lahat yan at makakasuhan, sa tingin ko magkakaroon ng tsansa ang Pangulo na mapababa ang presyo ng bigas at makatipid ng malaki. Dahil siyempre, pag kinumpis ka mo lahat yan, tonelada yan. Ito ng isang nahuli na to, ilang tonelada itong nakuha nila? 1,000 tonelada. Di paano pa kung magturo itong nahulihan na to. Ang pakiramdam ko parang inaalagaan pa nila O baka naman nakikipag-ayos pa para wag na lang masiwalat ang pangalan. Dapat yan ang iniimbestigahan sa Senado, hindi itong mga kabulastugan na kung ano-ano. Trabaho na ng pulis, trabaho na ng ibang ahensya ng gobyerno, iniimbestigahan pa. Di bali sana kung gumagawa ng batas na naaayon doon sa kanilang iniimbestigahan, pero wala kumbaga nakakadismaya, nakakaaliw. Pero sa mga kagaya ko, nadidismaya ako dahil wala man lang ako nakikitang batas na binabago o ginagawa na ayon doon sa kanilang mga sinisiya sa Senado. So dito ko muna po tatapusin ang video na to at sa ibang video po ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. At siya nga po pala, maraming salamat po dun sa mga nag-subscribe. Malaking bagay po ang subscription ninyo para mapag-ibayo ko po itong aking munting channel.
At doon po sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. I-like nyo na rin po at pakishare. Malaking bagay po sa akin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.